sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Napakabait. Patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa katapatan niya sa atin. Katapatan niya na tayo patuloy niyang pinagkakalooban na makarinig mula sa Kanya. Mga salitang siyang nagiging gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay at kalakasan natin sa mga pagkakataong tayo ay may mga pinagdadaanan. So before anything else, tayo muna po yung manalangin mga kapatid. Samahan niyo ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat na kami patuloy mong pinagkakalooban ng mga ganitong pagkakataon na makarinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Lord, muli tinatas namin sa iyo bawat isa. Inaamin namin ang aming kawalan, Panginoon. Kaya patuloy niyo po kaming gabayan, palakasin, patnubayan ng iyong banal na Espiritu upang pagkalooban kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig sa gabing ito. At Ama, itinataas ko po ngayon ang programang ito. Gamitin niyo po ang aming worship team, Father God. Give them your double portion of your anointing, Panginoon. At ganun din po ang magbabahagi ng iyong mga salita, Ama. Lord, may your name be glorified tonight, Father God. And again, we bring you back
the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. So, gaya po ng dati, habang inaantay natin ang ating mga kapatiran, mga kapatid, na mag-log in, tayo muna yung makinig ng mga awitin na nagmumula sa ating Panginoon. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. To you, O Lord, I offer my prayer. To you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them to lead. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. I will always
trust in you. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Purihin, sasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I
understand more than all my teacher, because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong, because I obey your command. I have avoided all evil conduct, because I want to obey your word. I think about it all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers, because I want to obey your word. I think about it all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey. How I love your Lord, 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 how I love your Lord. Praise the Lord. Such beautiful songs, mga kapatid. Alam nyo, habang pinapanood ko yung mga awitin, naaalala kong mami. So, sa mga kapatid kong hindi nakakakilala sa ating mami, yung ating leader, yung mami ni Pastor Alex, yan yung legacy iniwan niya. Yung mga awitin, original songs. Kasi nung una, siya yung nakaka-receive ng mga awitin. Kaya yung kanta natin sa community, glory to God, it's all original. At nung umuwi na nga po siya kay Lord, naibahagi sa ating mga kapatiran, hindi lamang sa mga full-time workers, maging sa mga miyembro natin. Kaya purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Napakagagandang mga awitin ang patuloy na ipinagkakaloob sa atin. So, batiin muna natin yung mga kapatid natin, mga unang mga nag-log-in sa ating streaming ng Bible Study. Good evening, happy watching, Sister Linda Javier. Gandang gabi po mga kapatid. At sinundan po siya ng butihing may bahay ng ating kamanggagawa na si Minister Ernie.
Sister Eloida Akayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. At si Sister Agay. And Sister Marisa Uichi, good evening, Sister. Happy Wednesday. Emmanuel Arieta. Ayan. Sino pa? Of course, si Sister Carmen Mahia. Sister, kamusta na po? At ang inyong apo na masipag tumugtog ng piano, ha? Kamusta na? Thank you, Lord. Sister Olive Caray. Ayan. Sister Lorna Rogelio Pehi. Good evening, Sister. Enjoy watching and listening. And Sister Judith and Anake Cruz. Magandang gabi. Ayan. Praise the Lord, ha? Blessed Wednesday din sa iyo, kapatid, ha? And of course, Our Lady in Red. Alam niyo na to kung sino. Sister Rita Manggao. Ayan. Thank you, Lord. And Sister Josie Beth Bares. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Happy watching. Ayan. And also good evening kay Sister Victoria del Rosario. Ayan. Blessed Wednesday din po sa inyo, kapatid. Yeah. Hallelujah. At ang ating kapatid, kamanggagawa, Sister Venus Balanggit. Ano ha? Ang butihing may bahay ni Minister Dodi. And of course, Sister Rosebel Katabay Hugo. Good evening sa iyo, kapatid. Hallelujah. Of course, ang aking kababayan, si Sister Linda Alcance. Yan. Good evening, sis. Thank you, Lord. At ang ating kapatid na si Brother Val Lapus. Good evening, kapatid. Happy watching. Thank you, Lord. At ang mahal na anak ni Sister Ched. Good evening, Brother Eduardo Patrick Bisete. Brother, kailan tayo magre-recording ulit? Pinagpala ng magandang boses tong kapatid nating ito eh. Yan. And of course, Sister Corazon Villalon Cardones. Ayan, happy watching. At si Sister Tess Sepulveda. Good evening, sis. And from Baguio, Sister Fritz Palma Medrano Lailo. Yan. And may ninang. Good evening, ninang. Happy watching. Sister Mila Santerenala. Hallelujah. Yan. And Sister Jeanette Bautista Aquino. Happy watching, kapatid. Sige, malapit na ulit kami magbalik dyan. And Sister Mylene P. Aquino, watching din po. And of course, my bayaw is watching. Good evening, Bayaw Louie. Belmonte. Hallelujah. And of course, from Mendez, Sister Adelina Bacani. Good evening, sis. Happy watching. Ayan. Thank you, Lord. And good evening din po kay Sister Carmen Tison. Good evening, Brother Crusaldo Orpilia. This is from Baguio also, ano? Asawa ni Sister Rose. Tama ba? Okay, baka kayo magkamali. And Brother Boyet Ceremonia, good evening. Happy Wednesday. And of course, may kababayan too. Thanks. Sister Celeste Dixon Cecilio. And good evening, of course, kay Brother Mike. Ano ha? And Sister Virginia Bares, good evening. Blessed Wednesday too. And from Kalawan, Sister Ami Hernandez. Yan. At ang buong tropa. And good evening also. Happy watching, Sister Milet Cruz. Yan. And good evening. Happy Wednesday to Sister Arnida Dikitanan. Yan. Happy Bible study. Yan. And from our sister of faith. Good evening, Sister Sally Giron Bartolome. Buyan ha, Sister Sally. Ayan. Okay. And good evening, Sister Jackie Cosme. Kamusta po? Happy watching. Sister Hornelia Elizabeth. Good evening po, mga kapatid.
Yan. Thank you, Lord. And good evening, Sister Aurelia Fabro. Happy watching. Yan. And Brother Ricky Samson. Brother, good evening. And of course, Sister Flor Cunanan. Good evening. Happy watching, kapatid. And Ricky Samson. Good evening, Sisling Mendoza. Happy watching, kapatid. Yan. And of course, Sister from Bulacan. Good evening, Sister Eileen Simulata. Happy watching. And happy watching also to Sister Zara Jane Abanilla. Gandang gabi, kapatid. Happy watching. And from the mountain of Antipolo, Sister Temi Bongon. Good evening. Good evening, ha? Thank you, Sister Tems. Kailan tayo magbabarbecue dyan sa rooftop ninyo? Ayan. Good evening, Sister Marisa Roraldo, ha? Happy watching. And of course, from Makati. Makati ba to? Si Brother Dar. Brother Datu. Yes. And of course, to my ate. Good evening, Ate Joy Belmonte. Happy watching. Oh, speaking of Makati. Okay. Sa linggo po, mga kapatid, join ang Makati dito sa Lower South, dito sa Maine. Comfy Maine sa Parañaque. BF Homes Parañaque. Ayan. Thank you, Lord. And of course, good evening, Sister Marisa Uichi. Nagsama ang Marisa at saka Uichi kaya Maricha. Marisa Uichi, good evening. At of course, pagka nandiyan si Sister Marisa, kamusta na rin kay Sister Rose? Ayan, ha? And good evening, Sister Melvi Tucson Tungkab. And this is from Baguio? Yes, good evening. Yes, Brother Ramon Rubio. Brother, we miss you. Kailan kayo bibisita ulit dito sa center? Happy watching. And of course, ang aking dating kasama sa choir. Kamusta na po? Sister Telma Fe Mariano. How are you, Sister Telma? Happy watching. And of course, just nearby, yan, ang masipag kong kapatid na magmaneho. Good evening, Brother Leo Abuyabor. Happy watching. Ayan. And good evening, Sister Melinda Evasco. Tagasan to si Sister Melinda. And of course, Sister Ormina Marquez. Good evening. Happy watching. Ayan. And of course, to my co-worker, brother. Good evening. Masipag din po ito. Matatag ang dibdib nito sa pagmamaneho ng motor. Mula norte hanggang south. Alam niyo na po ba kung sino? Yan, nawala. Yan, good evening. Brother Ali, Minister Ali Lagmay Bernardo. Yan, hanga ako sa tibay ng dibdib yan. Motor lang yan. Mula San Fabian, minsan mula pa Baguio, hanggang dito sa BF Homes Parañaque. Glory to God. Ano ha? Yan. And good evening to Miss Tuloy. Maria Jennifer Abuyabor. Talaga naman kinumpleto pa eh. Jinjin lang naman ito. Okay, good evening, kapatid. You're with Brother Nanding. Kuya Nanding, good evening. Happy watching. Ano ha? Yan. And of course, from Cainta, Sister Femi Carino. Ayan. Good evening, mga kapatid. At sa gabi rin ito, sa araw nito, marami din po tayong mga kapatid na isa lang. But anyways, marami pa rin nagse-celebrate. Nagkataon lang na isa yung nakalista. Nag-isa talaga, no? Okay. O sige, isa daw. Isang naka-record na nagse-celebrate ng kanyang special day today, February 22, 2023. Sister Mira Perez Osido.
Bagong kasal po tong kapatid nating to. Ano ha? Ha? Okay. Sister ni Sister Grace Perez. Ano ha? Happy birthday and enjoy your day. Yes, happy birthday and enjoy your day. Now, ihanda na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tawagin natin yung mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay at sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. Dito nalulugod ang ating Panginoong Diyos. The Lord inhabits the praises of His people. Ano ha? Ihanda natin, tawagin natin ang ating mga kapatid para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. So let's welcome the praise and worship team. Ayan. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan. Amen, amen. Dito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Hindi kami nag-iisa. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na.
Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay awit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay awit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang. Biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Buhay mo ibinigay. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Praise Jesus. you, Thank you, Jesus. Lord. Thank Glory you. to you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon, kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo.
pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. minsan pa ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. hallelujah. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang, Tanging sa'yo lang ako ay
ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, hallelujah. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman Ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, papupurihan ka. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Nadama ba natin ang presence ng ating Panginoong Diyos? Of course. So thank you, Lord, sa aming mga song leaders, the Comfy Band, kay Sister Sally and Sister Erica. And of course, the band. Let's thank God for the band. Sa ating keyboard, we have Brother Joby, Brother SJ. At the guitar, we have Brother JB and Brother Jesse. And at the drums, yung aking panganay, si John Ezekiel. And at the bass, we have Brother Iman Bartolome or si Joel, na anak ni Minister Otan. We give praise and glory to God sa music ministry. Thank you, Lord. At marami pang humabol na login. Sister Yolanda Dalangin, happy watching. Of course, Sister co-worker natin, Sister Nene Awang, good evening. And of course, Sister Net Mercado, kanila lang nandito siya. And Sister Nida Gilardino, happy watching, good evening. Yan, at Sister Marina Magpantay Fonseca, good evening po. Yan, happy Wednesday. Sister Daisy Goyena, kamusta po? Good evening. Hallelujah. And ang aking co-worker from Mendez, we have Brother Ed Galietes. At of course, ang aking may bahay na si Sister Lisa.
Happy watching. Ano ha? Yan. Thank you, Lord. Yan. And dito rin, meron from Bohol. Si Sister Jamie Bartolome Hapin. Good evening. Yan. Amen. Hallelujah. Of course. Tayo ba'y naka-exercise sa praise and worship natin? Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy ng ating mga lesson about prayer in every Old Testament book of the Bible, nandito po tayo ngayon sa Book of Ruth. Ayan. Sa gabing ito, medyo there's something special. Bagamat every day is special kasi the presence of the Lord is always with us. Ano ha? Ngunit bago tayo magtungo sa pag-aaral nito, magbalik tanaw po tayo, mga kapatid. Magbalik tanaw muna tayo sa kwento ni Ruth. Yan, ha? So, let's sit down, sit back, relax, at panoorin natin ang maikling kwento about Ruth. Tunghayan po natin. Ang kwento ni Ruth. Noong panahon na ang buong bayan ng Israel ay hindi pa pinamumunuan ng mga hari, nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. At dahil sa sinapit ng bayan, si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Huda ay pumunta sa Moab kasama ang kanyang asawa at ang dalawa nilang mga anak na lalaki. Nagpasya silang pansamantala munang manirahan roon. Ang pangalan ng asawa ni Elimelech ay si Naomi, at ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Malon at Kilyon. Mula sila sa angkan ni Ephrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang kanilang dalawang anak na lalaki ang naiwan. Lumipas ang mga panahon, nakapag-asawa ng mga babaeng Moabita sila Malon at Kilyon. Ang pangalan ng isa ay Orpa at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay din sina Malon at Kilyon. Kaya si Naomi ay tuluyan ng naulila. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang kanyang mga manugang upang bumalik sa Huda. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa dati ninyong tahanan at tumira na kayo sa inyong mga magulang. Kung gaanong naging mabuti kayo sa mga yumawat sa akin, naway maging mabuti rin ang Panginoon sa inyo. Itulot nawa ng Panginoon na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng sariling pamilya." Niyakap ni Naomi ang kanyang mga manugang para magpaalam. Ngunit, Hindi namin kayo iiwanan. Kasama po kami sa inyong bayan. Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Matanda na ako. Kahit makapag-asawa akong muli at magkaanak, at kahit ngayong gabi, magkaasawa ako at magkaanak, mahihintay pa ba ninyo na sila'y lumaki at mapangasawa? Hindi ko nais na maranasan ninyo ang aking kasawian. pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. Paalam, Nay. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na. Umalis na ang iyong bilas. Umuwi ka na.
Huwag po ninyong hilingin na iwanan ko kayo. Hayaan na po ninyo na sumama ako sa inyo. Kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo titira, doon din po ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan at ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Para saan nawa ako ni Yahweh ng pinakamabigat na kapurasahan. Maghinayaan ko na mahiwalay sa inyo at tanging kamatayan lang ang makapaghiwalay sa atin. Nang matiyak ni Naomi na hindi na talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy silang maglakbay pabalik sa Huda. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Naomi yan? Huwag na ninyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinabayaan akong magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana kaming umalis dito ni Elimelech, ngunit nang ako'y bumalik ay wala kahit anong dala. Huwag na ninyo akong tawagin Naomi, sapagkat pinabayaan akong magdusa at binigyan ng kasawian ng Panginoong Diyos. Iyan nga ang nangyari kaya't mula sa Moab, nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng sebada. Isang umaga, sinabi ni Ruth kay Naomi, Ina, pupunta lang po ako doon sa may bukid at mamumulot ang mga uhay na nalalaglag ng mga gumagapas. Doon lamang po ako sa may likuran kung sino man po yung papayag. Ikaw ang bahala, anak. Sige po. Mag-ingat ka. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh. Pagpalain kayo ni Yahweh. Sino ang babaeng yun? Siya po Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi siya rito mula sa Moab. Nakiusap po siyang makapamulot na nalaglag na uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maaga pa'y naparito na siya. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sundan mo sila. Sinabihan ko na ang aking mga tauhan na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya ka makakainom ng tubig mula sa aking banga. Ako po'y isang hamak na dayuhan lamang. Pero bakit po napakabuti ninyo sa akin? Nabalitaan ko ang mga ginawa mong kabutihan sa iyong biyenan. Simula nung namatay ang iyong asawa at alam ko rin na iniwan mo ang iyong mga magulang pati na rin ang sarili mong bayan para manirahan sa ibang lugar na walang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa iyong ginawa at gantimpalaan ka niya, ang Diyos na buhay. Salamat po! Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong mga sinabi. Kahit na ako isang hamak na lingkod lamang at sa katunayay, hindi ako kasama sa inyong mga manggagawa. Pero napakabuti po ninyo sa akin. At ganun nga ang ginawa ni Ruth. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth.
Halika! Halika rito! Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't magiliw na umupo si Ruth kasama ng mga manggagawa at kumain na ito. Binigyan pa siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Patuloy na kumain si Ruth hanggang sa mabusog ito. Binigyan pa siya ni Boaz ng dagdag na pagkain. At dahil busog na si Ruth, naisip niyang balutin ang kanyang tirang pagkain para may maiuwi sa kanyang biyenan na si Naomi. Nang makita ni Boaz na patuloy na namumulot si Ruth, pinagbili na niya ang kanyang mga manggagawa. Hayaan niyo siyang mamulot malapit sa tabi ng binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag pa kayo ng maraming uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Namulot si Ruth hanggang gabi, at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang mga napulot. Umuwi si Ruth at masayang ipinakita sa kanyang biyenan ang naipong sebada at iniabot ang kanyang binalot na pagkain. Saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ni Yahweh ang taong nagmagandang loob sa'yo. Sa bukid po ni Boaz. Pagpalain nawa siya ni Yahweh na tumutupad sa pangako ng mga buhay at ng mga patay. Alam mo bang malapit nating kamag-anak yon? At may tungkulin para sa mga naiwan ng mga yumao. Sinabi pa nga niya sa akin, mamulot ako sa kanilang bukid hanggang sa matapos ang anihan. Mabuti nga anak, baka mapahamak ka pa kung sa ibang bukid. Ang mabuti kasama mo ang kanyang mga manggagawang babae. Ganun na nga ang nangyari. Namulot si Ruth kasama ng mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maani ang lahat ng trigo at sebada. At namuhay siya sa piling ng kanyang biyenan. Isang hapon, kinausap ni Naomi si Ruth. Anak, ihahanap kita ng mapapangasawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mo, sinabi ko noon na kamag-anak natin si Boaz at mga manggagawa niya ang kasama mo sa bukid. Kaya makinig ka. Magpapag-iik si Boaz mamayang gabi. Maligo ka ha, at magpabango ka, at suotin mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan. At huwag mong ipaaalam na naruroon ka hanggang hindi natatapos si Boaz na kumain at uminom. Pagkatapos, tingnan mo kung saan siya matutulog. At dahan-dahan kang lumapit, iangat mo ang takip ng kanyang mga paa at humika ka sa paanan niya. At sasabihin niya ang nararapat mong gawin. Sige po, gagawin ko po lahat ng sinabi ninyo. Nagpunta si Ruth sa giikan at ginawa lahat ng sinabi ng kanyang biyenan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya pa'y nahiga siya at natulog sa tabi ng mga bunton ng sebada. Hinintay ni Ruth na makatulog si Boaz. At nang sigurado si Ruth na mahimbing na ang tulog nito, dahan-dahan siyang lumapit.
Nagtanggal ng kanyang balabal. Iniangat ang takip ng mga paa ni Boaz at natulog sa paanan nito. Nang maghating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Si Ruth po ang inyong lingkod. Kayo po'y isang malapit na kamag-anak, kaya marapat po ninyong ako'y kalingain at pakasalan. Pagpalain ka ni Yahweh. Pagpalain ka ni Yahweh. Higit sa kagandahang loob ng aming angkan ang mga ginawa mong ito kaysa sa ginawa mo sa iyong biyenan. Hindi ka naghanap ng lalaking bata o maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Oo, totoo nga ako'y malapitin yung kamag-anak na may tungkulin sa iyo. Ngunit, may mas malapit pa kayong kamag-anak kaysa sa akin. Sige, dumito ka muna hanggang madaling araw. At bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi naman, ipinapangako ko kay Yahweh, ang Diyos na buhay, gagampanan ko ang tungkuling ito. Sige, matulog ka na muna ngayon. Kaya't si Ruth ay natulog sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. At dahil binilinan siya ni Boaz na wala dapat makakita sa kanya sa giikan, bumangon na ito bago pa man sumikat ang araw. Bumangon na rin si Boaz. Inayos ang sarili. At bago umalis si Ruth, nagwika si Boaz. Iladlad mo ang iyong balabal. Kumuha ito ng sibada at inilagay sa balabal ni Ruth. Masaya itong binalot ni Ruth dahil alam niyang meron siya muling may uuwi sa kanyang biyanan. Nagpaalam na ito kay Boaz at umuwi. Kamusta ang lakad mo, anak? Ginawa ko po lahat ng sinabi ninyo. At nilahad ni Ruth ang buong pangyayari. Binignan pa nga po niya ako ng sibada sapagkat ayaw niya umuwi ako nang walang dala-dala. Maghintay ka, anak, hanggang malaman mo ang kahinatnan ng mga bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggang hindi natatapos ang lahat. Agad-agad nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lunsod at dooy naghintay. Di nagtagal, dumating din ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinulong ni Boaz ang mga pinuno ng bayan. Pinsan! Oh, Sandali lang. Maupo ka dito. ano ba ating pag-usapan? May sasabihin ako sa iyo. Sila ang magiging saksi sa pag-uusap natin. Ngayon nakabalik na sila Naomi mula sa Moab. Nais nilang ibenta ang bukid ni Elimelech. Naisip kong ipaalam sa iyo na ikaw ang unang may karapatang
bilhin iyon. Kung gusto mo, kung bibilhin mo, sa harap ng mga pinunong bayan. At kung ayaw mo, ako ang bibili. Bibiling ko. Kung bibilin mo kay Naomi ang bukid, kasama si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan. Upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Kung magkaganon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan sa pagbili ng lupaing yon sapagkat manganganib lamang ang aking mana. Ikaw na lang ang bumili. Ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang bukid. At ang lahat ng nasa pangalan nila, Elimelech, Kilion at Malon. Kasama sa bilihang ito, mapapangasawa ko, si Ruth. Upang manatili sa angkan ng namatay ang ari-arian. At sa pamamagitan nito'y buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Oo, saksi kami. Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng yaon. Bigyan ng maraming anak na kagaya ni Raquel at Leah na pinagmulan ng lipi ng Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambahayan ni Perez, na anak ni Huda at Tamar ang mga anak mo sa batang babaeng iyon. At napangasawa na nga ni Boaz si Ruth, at inuwi ito sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao. At nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya'y tinawag nilang Obed. Tuwang-tuwa si Naomi sa kanyang apo. Kinuha ito at pinakita sa mga kababaihan. Purihin si Yahweh at binigyan kanya ng isang apo sa araw na ito. Nakakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa ang bata sa Israel. Maghatid nawa ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manuga na nagsilang sa bata ay higit pa sa 7 anak na lalaki. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang magiging ama ni Jesse na magiging ama naman ni David.
Amen. Nag-enjoy ba tayo? Para tayo nanood ng telenovela, ha? Yan. Thank you, Lord, sa ating pagbabalik tanaw, ha? So, para naman sa kapahayagan ng ating nasaksihan, let's welcome ang ating kapatid, ang ninang ng mga workers, sa ating mga board of elders. Walang iba po, kundi ang ating Sister Tess Veloria. Welcome po natin ang ating kapatid. Sa lahat ng nakikinig, purihin po ang Panginoon at salamat sa privilege na gamitin niyang magbahagi ng kanyang banal na salita. Higit sa lahat, sa mga ang pakikinig ko ng lesson lalo na po sa Exodus, ang nakuha kong lesson doon mga kapatid. Exodus means deliverance. At ito po yung mga Israelite na nanggaling Egypt papuntang Promised Land. Tapos, on the way sa Promised Land mga kapatid, ang daming mga nagreklamo. So, lahat pong nagreklamo, namatay sa desierto. At yung mga naipanganak doon na lang, sila na lang ang nakarating sa Promised Land. So, yun po ang aking nakuhang lesson. So, ang napakahalagang lesson doon, mga kapatid, pagka si Lord ang nag-utos at nagsabi, sumunod lang tayo kasi siya po ay alam niya, siya ang may hawak ng ating bukas. Kaya, thank you Lord sa mga lessons na binibigay ng ating community. At pinupuri ko, pinapasalamatan din ng Panginoon dahil inabot na rin po ako ng 40 years in service na naglilingkod sa Kanya. At higit sa lahat, salamat sa Kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kasi ang ating generation ngayon, mga kapatid, ay generation of the Holy Spirit. Ibinigay na niya ang Kanyang banal na Espiritu. Kaya ngayon po tayo ay sunod sa kanyang mga utos. Though, sabi nga niya, unless a man be born of the Spirit, it's impossible to please God. Kaya napakahalaga po ang ma-empower ng kanyang banal na Espiritu. At ang ating topic ngayon, mga kapatid, na pag-uusapan ay tungkol po kay Ruth. Ito po ay maiksi lamang, 4 na chapter lamang po, pero napakahalaga ang lesson na makukuha natin sa buhay ni Ruth. Dalawa lang po ang nakita kong lesson na maibahagi ko sa atin lahat. At sana mga kapatid ay tularan natin si Ruth na magbahagi lagi ng magandang balita tungkol sa Panginoon. So, dito po sa una, nasabi nga po, Ruth in the Bible, Ruth, a Moabite, who married a son of Elimelech and Naomi of Bethlehem. Nasa Romans 1:1-4. Tapos, her romance result the ancestor of the Messiah sa Matthew 1:5, kapatid. So, dito po, ang makukuha natin na lesson dito ay, yun nga po, the book of Ruth, the primary purpose behind it was to present the link between Judah in the Gentile world. So, dito po nga, to the Gentile world and the ancestry of Jesus Christ sa Matthew 1:5-6. So, mga kapatid, napakaganda po yung unang dahilan na makuha natin ay nagkaroon po tayo ng link. Ano ba ang link sa Tagalog?
Ano ang lake sa Tagalog? Yun. So, ang napakahalaga mga kapatid, ang Book of Ruth, ang sabi nga, ang primary purpose behind it was to present the link, ang layunin between ng Juda at sa ating mga hintil. Mga hintil. So mga kapatid, napakahalaga po na maging parte tayo kahit naman Gentile tayo because of Ruth, naging napasala din po tayo sa lahi ng Messiah kasi si Ruth being a Moabite. So, dito naman sa pangalawa, mga kapatid, Ruth becomes an ancestress of David. Sa Ruth 18 hanggang 22. And they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Obed means worshipper, servant, slave. It is often combined with the God of Israel or of pagan gods. Sa Obadiah. So mga kapatid, yun na nga ang purpose ni Ruth na nakuha ko dito, na nagkaroon ng connection po ng mga hintil sa mga Israelite. At yung pangalawa nga po, ang ating Panginoong Jesus, na siya po ang ating tagapagligtas sa lahat. Salamat. At yun na nga po na nasa na tayo ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit siya na ngayon ang nasa atin kung kaya nakashare po tayo ng magandang balita sa lahat ng tao. So, yun lang po ang nakuha ko dito mga kapatid, na napakahalaga na tayong mga Gentiles ay napasama sa lahi ng Kristo, Israelite. So, thank you, Lord. God bless us all. Amen. 2 Timothy 2:2.